الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن نبيه تبارك وتعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها أو يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Rawahul Bukhari. Ang ating pag-aaralan na hadith ay patungkol sa paglapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadith na ito ay magtuturo sa atin ngayon ng um, pamamaraan at daan sa kung sino mang nais maging malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. At isa pa matututunan natin ngayon ay kung sino man ang pumili ng ibang landas maliban sa landas ng paglapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang kanya magiging hantungan. At ipapaliwanag ay tatapusin natin ito sa gantimpala ng isang tao kapag siya ay lumapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay naiulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, si Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, siya ang may pinakamaraming naiulat na hadith. Sinabi niya na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At itong hadith na ito ay naiulat lamang sa Bukhari, naiulat lamang sa Bukhari. At sinabi dito na itong hadith na ito ay ang pinaka mainam o nangungunang hadith sa pagpapaliwanag ng mga taong tunay na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meron tayong gagamitin na bagong salita ngayon. Meron tayong bagong gagamitin na salita ngayon. At ito yung title na wali. Wali. Kapag sinabi nating wali, although dito makikita nyo dito sa English na nasa atin ngayon, ito ay hindi tumpak na na translation para sa salitang wali. At ipapaliwanag natin ang ibig sabihin ng wali. Bago tayo magsimula, kapag sinabing wali, ano ang naiintindihan natin dito? Okay, okay. Okay. Ang ang pinakamalapit na kahulugan, although nagkakaisa tayo ngayon sa kahulugan na ito ay something na maganda. Pero kung yung pinakatumpak na ibig sabihin pag sinabi nating wali, ito ay malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay malapit o yung taong malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ikaw nang bahala kung gusto mo siyang tawagin na banal or mapagsamba, mabuting tao, maayos na Muslim na mataas ang pananampalataya, mu'min, ikaw nang bahala. Pero pag sinabi nating wali, ang ibig sabihin nito ay taong malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Taong malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. At itong hadith na ito ay ipapaliwanag niya ano yung mga katangian ng taong malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung katangian ng mga tao na malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Sinabi niya na kung sino man ang talikuran, kalabanin, ang aking wali, hindi natin gagamitin tong friend ha, kasi friend masyadong mababaw na salita para sa salita. Okay?
Kung sino man ang kalabanin ang malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi na Allah, katotohanan, aking dinideklara ang laban or ang gera laban sa kanya. Dito natin malalaman na kung sino man ang galit sa unang-una, mahal ang Allah subhanahu wa ta'ala at minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ikaw rin ay kalaban ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung uh, pinaliwanag dyan sa hadith niyan. At naiulat ni Mu'adh ibn Jabal na narinig niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, "Inna yasiru riya ishirk." Sabi niya, ang kakaunting riya, ito ay pagtatambal. Ito ay pagtatambal. "Wa man 'ada lillahi waliyan faqad baraza Allahu bil muharaba." At kung sino man ang magtangkang kalabanin ang malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagdideklara sa kanyang sarili na gusto rin niyang kalabanin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allah ta'ala yuhibbul abrar al-atqiya. At katotohanan, minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga may takot, may mga takwa kay Allah, al-akhfiya, ang mga matatapat kay Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay nakatago. Sila ay nakatago. Ibig sabihin, mas mainam ang taong mapagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala nang ito ay sa pagitan lang o napapanatili niya na sa pagitan lang niya at kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi kahit kailanman hindi naging maganda o hindi pinapahintulutan sa Islam na kapag tayo ay may ibada o tayo ay may pagsamba na nakatago, ito ay sasabihin pa natin, katulad ng binanggit natin sa una ng hadith, ang maliit o katiting na pagpapakitang tao, ito ay pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. Sila itong mga tao na kung saan kapag sila ay nawala, hindi natin nararamdaman. At kapag sila ay dumating, hindi rin natin nararamdaman. Ito yung katangian ng mga minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan kapag sila ay dumating o meron silang pagsamba, hindi natin alam, hindi natin naririnig yung pagsamba na kanilang ginagawa. Na kung saan sa sobrang tahimik ng kanilang pagsamba o sa sobrang nakatago ang kanilang pagsamba, na kapag sila ay dumating, hindi natin nalalaman, at kapag sila ay nawala, hindi na natin nalalaman. Ang kanilang mga puso ay mga liwanag, sinabi dito, ay liwanag ng gabay. Ang kanilang mga puso ay liwanag ng gabay. Okay. Paawliya Allah, kaya yung mga taong malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, obligado sa atin mga kapatid sa Islam na sila rin ay ating susuportahan, sila rin ay ating kakampihan, sila rin ay ating mamahalin. Ito ay obligado sa lahat ng mananampalataya dahil sila ay mga kakampi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay kakampi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahrumu mu'adatuhum, at ipinagbabawal na sila ay ating sasalungatin o sila ay ating kakalabanin. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya." Huwag niyong kakalabanin o huwag niyong kukuning kakampi ang mga kalaban ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Allah, "Innama waliyukumullah wa rasuluh." Ang inyong kakampi o nararapat na kakampi ay ang Allah at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. At yung mga tunay na mananampalataya, sila yung nagtatayo ng paratiang pagdarasal, sila yung nagbibigay ng kawanggawa, وَهُمْ رَاكِعُونَ, at sila ay yumuyuko kay Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, at kung sino man ang tumalikod kay Allah at sa kanyang propeta at sa mga mananampalataya, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Katotohanan, ang grupo ng Allah ang magtatagumpay. Ang grupo ng Allah ang magtatagumpay. Kaya, ngayon, sisimulan natin ibigyan ng isa-isang katangian sino o ano ang mga katangian ng mga taong manalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala.
So, maaari niyong simulan sa kung may mga nagsusulat sa inyo, ano ang mga katangian ng mga malalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? Or, in short, kung alam naman na natin, ano ang mga katangian ng awliyaullah? Ano ang katangian na awliyaullah? Unang-una, ang binanggit sa Quran ay sila ay adillatun 'alal mu'minin. Sila ay maawain sa mga mananampalataya. Ang unang katangian ng mga malalapit, tunay na malalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi yung mga nagki-claim na sila ay malapit kay Allah. Ang sinabi ng Allah, adillatin 'alal mu'minin. Sila ay hindi mahigpit sa mga mananampalataya, sa mga kapatid nilang Muslim na mananampalataya. Sila ay maawain, sila ay may simpatsya. Pangalawang katangian ng mga malalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay babalik rin natin ito. Sila ay aziz, a'izzatin 'alal kafirin. Sila ay matatapang kalaban ang mga hindi mananampalataya. Kaya mga kapatid sa Islam, ito ay ah, panggising na mensahe sa bawat isa sa atin. Bilang isang Muslim, sa lahat ng anggulo, mas mainam at obligado sa ating lahat na priority natin at mas mamahalin natin ang isang Muslim, especially ang mga Pilipinong Muslim, kaysa sa mga Kristiyanong tao na nasa paligid natin, regardless ng naigawa nila kabutihan sa atin. Dahil kung titignan natin, ang kabutihan pa rin ng Muslim na makasalanan ay mas mainam sa kabutihan na meron sa Kristiyano sa lahat ng anggulo. At isa pa, patunay na ang tauhid, ang isahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay maliit sa ating paningin at maliit sa ating damdamin, sa ating puso, kapag nakikita natin na ang isang Kristiyanong mabait ay mas nakakahigit sa Muslim na masama. Lagi niyong tatandaan mga kapatid sa Islam, lahat ng kasalanan ay maaaring patawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, maliban lamang sa shirk o sa pagtatambal. Yan ang panggising or wake up call sa bawat isa sa atin na ang tauhid ay ang susi ng lahat ng kabutihan at ang shirk ang susi ng lahat ng kasamaan. Kahit sa kapag ikaw ay nagkaroon ng lakas ng loob na payuhan ang isang Muslim tungkol sa kanyang kasamaan, saan mo idadaan? Idadaan mo na ikaw bilang isang Muslim. Ikaw na bilang naniniwala sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, doon ka magsisimula. Not unlike ng isang Kristiyano, kapag siya man ay magkamali at nagkaroon pa ng lakas na itama siya, saan mo sisimulan? Saan mo sisimulan, bro? Or kabayan, yung pagpapatato mo, hindi yan, hindi, kahit ipaliwanag mo ng ilang beses, yung, at then magtatapos tayo na hindi niya tatanggapin yung payo mo dahil hindi siya naniniwala sa mensahe ng Allah, hindi siya naniniwala na merong Panginoon na nagagalit sa kanya. Kaya ito yung dalawang katangian ng malalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay unang-una, sila ay rahim, sila ay maawain sa mga mananampalataya, at the same time sila ay matapang kalaban ang mga hindi mananampalataya o mga kafirin. Meron salita na parating nababanggit ng mga tao ngayon na sa tuwing nagkukwentuhan patungkol sa mga kasiraan, halimbawa ng mga Muslim, sasabihin nila, Muslim ka pa naman, or sasabihin naman nila kapag meron silang pinupuri na mabait na Kristiyano, sasabihin nila, partida hindi pa Muslim yan, mabait na kumbaga. Pero kung titingnan natin o yung lalim ng salita na yun, ito ay salungat sa turo ng Islam, dahil ano man ang kabutihan na meron sa mga hindi mananampalataya, ito ay pangmundo lang. At lagi nating tatandaan na ang kabilang buhay, ang kabutihan na pang kabilang buhay ay mas mainam sa kabutihan na nandito sa lupa.
At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wama taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i ma aftaradtuhu alayh." So, stop nyo muna yung mga katangian ng mga ah, or sige, ituloy natin. Ngayon, isang another ano naman tayo, isang another paksa na naman, paano lumapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, kayo ang tatanungin ko. Kung gusto man ng isang Muslim ngayon o ng isang makasalanan na Muslim na lumapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ano ang unang-unang maaari niyang gawin at ano ang una niyang dapat gawin? Alin? Muslim gustong maging malapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit hindi Muslim actually, tao na gustong maging malapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itong tanong na ito ay ay magbibigay sa atin ngayon ng sagot na kung saan papaano ko mapapalaki ang aking anak. Unang-una siyempre sa ating sarili, papaano ko mapapalapit ang aking sarili sa aking Panginoon at paano ko ito mai-a-apply sa mga tao sa paligid sa akin, anak ko man, asawa ko, or yung mga kamag-anak nating Muslim na nakikita natin na medyo lumalayo sila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, step by step, ano ang una nating ituturo sa mga tao bilang guidelines para sila ay maging malapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ano? Regardless, Kristiyano at saka apply rin 'to sa ano, apply 'to sa both, Kristiyano. Ha? Okey. Sisimulan parati natin ang tao sa kung ano ang obligado sa kanya. Nang binanggit dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na wala ng pinakamamahal ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na pamamaraan ng paglapit sa kanya maliban lamang sa mga kung ano ang ginawang obligado ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Kaya ito ay medyo malawak or general na terminolohiya, pero ano ba ang obligado sa isang tao? Sisimulan natin siya sa haligi ng Islam, kung saan shahada, pagdarasal, ang zakat, kung obligado sa kanya ang zakat, ang saum at saka hajj, at saka yung anim na pananampalataya, then ihsan, then so on. Naintindihan natin? So kapag gusto nating ilapit sa ating sarili kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisimulan natin sa mga bagay na obligado sa atin. Bagay na obligado sa atin. At yun ang mas kinalulugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So hindi tamang paglapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay magsisimula sa mga voluntaryong pagsamba habang ang mga obligadong pagsamba natin ay may mga pagkukulang. Halimbawa, ang isang tao, halimbawa, gusto niyang magsala ng voluntaryong pagdarasal, samantalang ang kanyang obligadong pagdarasal ay may kulang. Halimbawa, it's either late sa pagdarasal or siya ay hindi nakakasama sa jamaa or siya ay may posisyon sa pagdarasal. So, mas mainam na muna na pinuhin niya muna yung mga obligadong pagsamba niya, then doon tayo magsimula sa mga voluntaryong pag-ibada. Kasi ah, isa pa, nais natin ngayon halimbawa ang isang Muslim or non-Muslim, tuturuan natin siya patungkol sa pagpapahaba ng balbas halimbawa or pag-iwas sa alak, pag-iwas sa pagkain ng baboy, iwas sa pag-aalaga ng aso. Yan yung mga tipikal na mga nakikita natin sa mga tao. Pero minsan ba sa ating isip, natanong natin kung okay na ba yung tauhid niya? Or okay na ba yung nakakasigurado na ba tayo na wala na siyang pagtatambal na ginagawa tulad ng pagsabit ng anting-anting, meron pa ba siyang mga pamahiin na pinaniniwalaan? Kapagka may masamang kwentuhan, siya ba kumakatok ba siya sa lamesa? O kapagka nakakita ng paru-paro, paniniwala pa rin niya na yun yung yumao na lola niya?
Naintindihan natin? Kaya bago tayo magsimula dun sa mga bagay na hindi natin sinasabing hindi mahalaga, pero dapat tayong magsimula sa pinakaugat para kung meron man tayong itatayong pundasyon sa bagay na yun, ay ito ay nakabase sa mainam or malakas na pundasyon. At yun yung katulad ng mga binanggit nyo, yun ay yung tauhid kay Allah subhanahu wa ta'ala, which is shahadatain. Pagtapos natin maging sigurado tayo sa shahadatain, kasi tuturuan natin ng isang tao ng pagdarasal, fasting. Pero at the end, meron ako na-encounter na ganyan. Isang taon na nag-aaral sa Islamic Center, pero nung tinanong siya na ikaw ba ay naniniwala na si Jesus Christ ay hindi Panginoon? Hindi, sabi niya, naniniwala si si Jesus Christ ay hindi Panginoon, o pero siya ay tagapamagitan sa atin sa Panginoon. Na isang taon na pagsamba, isang taon na pagdarasal, isang taon na pag-aaral, pero naniniwala pa rin pala siya na ang si Jesus Christ ay tagapamagitan or siya pa rin ang magliligtas sa ating malinaw? Okey, okey. At sinabi dito, "Wala wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin-nawafil hatta uhibba." So kapagka naging pulido na ang ating, ang ating mga obligado sa atin, maaari na tayong magsimula sa boluntaryo. Kaya nga, ngayon kung papipiliin tayo, alam ko na itanong ko na 'to sa inyo. Kung papipiliin tayo ngayon, pag-iwas sa haram o paggawa ng boluntaryong pagsamba, ano ang mauuna? Pag-iwas sa haram dahil, ah, ah, ang pag-iwas sa haram obligado, samantalang ang mga boluntaryong gawain, ito ay hindi obligado sa atin. Hindi ito obligado sa atin. Okay, لما ذكر أن معادة أولياء محاربة له ذكر بعد ذلك وصف أولياء الذين تحرم معادتهم وتجب موالاتهم. Okay. وأصل الولاية at ang lahat ng ng wilaya ay ang paglapit sa Allah, at ang asal ng adawa, al-bu'd o ang paglayo sa kanya. Okay, kaya ngayon titignan natin, magtuturo rin ito sa atin, sino yung mga taong mamahalin natin? Sino yung mga taong mamahalin natin? Titignan natin itong tao na ito. Siya ba ay may tauhid? Siya ba ay may sala, nag-aayuno, nagha-hajj, nagbibigay ng kawang-gawa kung obligado sa kanya ang kawang-gawa? Yun yung mga tao na dapat nating mahalin. At babalik tayo sa pinakapunto ng hadith na ito. Sino man ngayon ang ating o meron tayong galit sa mga taong ganitong klaseng tao, tayo ay nagdideklara ng kinalaban ng Allah subhanahu wa ta'ala o kinakalaban natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito yung mga tao na malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun rin yung second point natin ngayon. Kung bakit natin ipinapaliwanag, mga kapatid ko sa Islam, ang mga katangian ng mga taong malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil at the same time, hindi man tayo yung malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan nating mahalin yung mga taong malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya meron silang tauhid, meron silang shahadatain, meron silang salat, meron silang zakat, meron silang saum, meron silang hajj. Sila yung mga dapat hindi natin kakalabanin. Sila yung mga taong hindi natin kakalabanin. Okay. Kaya ang mga malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mahahati sa dalawa. Ang mga taong malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mahahati sa dalawa. Ang unang level ng mga malalapit kay Allah is sila yung mga gumagawa ng mga obligadong o mga obligado. Sila yung ah, gumagawa ng mga obligasyon at iniiwanan nila ang mga haram. Ito yung first level. Mas mataas na antas dito ay yung mga tao na pati mga voluntaryo ay ginagawa nila.
mga voluntaryong pagsamba, nag-aayuno sila ng ng every Monday at saka Thursday, nag-aayuno sila ng Ayyamul Bid. Pinapangalagaan nila ang witr nila, pinapangalagaan nila ang salatul duha nila, ang sunan rawatib nila. Kahit sa mga dislike, halimbawa ito ay nilalayuan nila katulad ng ah, ah, dislike halimbawa sobrang pagkain or sobrang pagsasalita, naiintindihan natin? Pagkain ng kabayo, nilalayuan na rin nila yung mga makro. Kaya فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله. فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعوى. Okay. Itutuloy natin ang pangatlo namang katangian, mga kapatid sa Islam. Pangatlong katangian ng malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay nasa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ulitin natin, ang pangatlong katangian ng taong malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay nasa sunna ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sino man sa atin ngayon ang mag-aangkin na siya ay malapit, siya ay banal, at nang meron siyang pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay hindi totoo. Kahit siya pa ay lumipad, siya ay kaya niyang lumipad, kaya niyang maglakad sa tubig, kaya niyang bumuhay ng patay, kaya niyang magpagaling, kaya niyang magpalipad ng tao. Once na nakita natin yung tao na yon na siya ay sumasalungat sa turo ng Islam, siya ay hindi malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang pinakamataas or matinding fitna, okay? Ang pinakamatinding fitna ng mai-encounter ng tao ay alin? Ang fitna na ano? Mga bro, ang, pin- ang pinakamatinding fitna na makikita ng tao dito sa lupa. Hindi, bukod doon, ang pinakamatinding fitna ng tao na makikita nila dito sa lupa ay yung fitna ni Masih ad-Dajjal. Na kung saan ano ang kayang gawin ni Masih ad-Dajjal? Imagine ninyo, kaya niyang bumuhay ng patay, ilalagay sa kanyang kamay ang paraiso at saka ang impyerno. Naintindihan natin? Kaya kung yun ang kung yun ang basihan ng paglapit na ikaw ay kakampi at lapit ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat tayo ay maniniwala. Pero sinabi natin na ang pangatlo na katangian ng malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ikaw ay nasa sharia ng Propeta Muhammad, o sharia ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit ang kinin ng mga tao ang gusto nilang angkinin. Katulad ng sinabi ng mga sumasamba maliban kay Allah, sinabi nila, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah." Ang mga sinasabi ng mga hindi mananampalataya na hindi namin sinasamba ang mga Diyos-Diyosan, maliban na lamang na upang sila ang maging daan na kami ay maging malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Doon yung mga tao na yun, gusto nila maging malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, pero ito ay sa maling pamamaraan, kaya hindi pa rin ito naging sapat para sila ay maging malapit kay Allah dahil sila ay nagtatambal. At ano pang sinabi ng mga Hudyo at saka Kristiyano? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ang anak at saka minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi pa rin ito sapat na pag-angkin dahil wala nga sila sa turo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. At ang pinakamadakila o pinakamainam na obligasyon ng ating katawan, sa ating katawan upang tayo ay mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pagsagawa ng pagdarasal.
sa gawa ng pagdarasal. So ito na yung detalyeng pagtuturo natin paano mapalapit ang isang tao, ang ating sarili at ang mga tao sa paligid natin, paano tayo mapapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pamamagitan ng pagdarasal. Sa pamamagitan ng pagdarasal. Dahil ang nasa loob ng pagdarasal ang katayuan na kapag ito ay ginawa natin, tayo ay nasa pinakamalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung sa tuwing tayo ay nagpapatirapa. Kapag tayo ay nagsusujud. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib." Sinabi niya, at ikaw ay magsujud upang ikaw ay mapalapit at lumapit ka, ikaw ay magpatirapa at lumapit ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay literal na dalil na kung saan sa loob ng pagdarasal, mayroong katayuan doon na kapag ginawa natin yun ang pinakamalapit natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at yun ay yung sa pagsusujud. At sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Ang pinakamalapit na katayuan na mararating ng isang tao sa kanyang Panginoon ay sa tuwing siya ay nakayuko, kapag ang noo niya ay nakasubsob para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At isa pa sa mga daan para tayo ay maging malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yung sa pagiging patas ng isang tao sa kanyang sinasakupan. Ulitin ko, isa pang daan para tayo ay mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pagiging patas natin sa ating sinasakupan. Ang isang magulang sa kanyang mga anak, sa isang asawa sa kanyang asawa, sa isang namumuno sa kanyang mga sinasakupan, sa isang guro sa kanyang mga estudyante, etc. Sinabi ng Allah subhanahu ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Lahat tayo ay pinagkatiwalaan at lahat tayo ay tatanungin sa kung ano ang pinagkatiwala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Especially sa ating pamilya, mainam na i-intensyon ng bawat isa sa atin na sa tuwing tayo ay may ginagampanan ng patas sa ating pamilya, na ito ay paglapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay paglapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. At naiulat ni Abi Sa'id radiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbal ibadi ila Allah yawm al-qiyamah wa adnahum ilayhi majlisan imamun adil." Na ang pinakaminamahal ng Allah sa mga alipin niya at ang pinakamalapit sa kanya sa katayuan ay yung patas na namumuno. Patas na namumuno. Okay. Ang sinabi naman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran bilang babala, "Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim." Ito medyo nakakatakot itong babala. Anong mangyayari kapag itong mga katangian ng paglapit kay Allah subhanahu wa ta'ala ay wala sa atin? Ano yung mga nabanggit natin so far? Hindi tayo maawain sa mga mananampalataya, hindi tayo mahigpit sa mga hindi tayo maawain sa mga mu'minin, sa mga mananampalataya, hindi tayo matapang labang sa mga kuffar, hindi tayo nagsasagawa ng mga obligasyon sa atin. Ano sinabi ng Allah? Kung sino man ang tumalikod sa reliyon ng Allah, فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Tayo ay papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ibang tao. At anong ipapalit? Ipapalit niya, ano yung mga katangian na ipapalit sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Unang-una, yuhibbunahum wa yuhibbuna. Ang unang katangian na sinabi dito,
sila ay minamahal nila ang mga kakampi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, minamahal nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum wa yuhibbuna, at sabi dito, adillatin 'alal mu'minin, sila ay mga maaawain sa mga mananampalataya, at sila ay shadid, sila ay mahigpit sa mga kuffar. Sila ay nakikibaka para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi sila natatakot sa kung ano man ang babanggitin laban sa kanila. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu wasi'un alim. Katotohanan, ito ay patnubay at biyaya na ibibigay lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala kung kanino niya ito nais ibigay. Wallahu wasi'un alim. Katotohanan na ang Allah ang lubos na nakakaalam. Matututunan natin dito, mga kapatid ko sa Islam, na kahit gaano ka pa kagaling, katalino, kasipag sa pagsamba, ano man yung pamilyang pinanggalingan natin, ano man yung edukasyon na ating pinanggalingan patungkol sa Islam, patungkol sa pamumuhay, sa tagal ng serbisyo natin sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag dumating yung punto na ang obligasyon ay nakakaligtaan natin, hindi natin minamahal kung sino yung mga kakampi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay nakikibagay o kinakampihan natin, mas kinakampihan natin ang mga kuffar kaysa sa mga mananampalataya, ito ay fadl, ito ay karangalan na maaaring tanggalin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at papalitan niya tayo ng mga tao na mas mamahalin ang mga Muslim kung hindi natin mamahalin ang mga Muslim. Kaya, at makikita natin yan, isang malapit na halimbawa ngayon ang nangyayari sa atin sa Islamic Center o nangyayari sa loob ng Islamic Center. Ilang mukha na ang nakita natin na dumating, at ilang taon, ilang panahon, sila ay nawala. It's either papangalagaan natin kung ano yung karangalan na binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, or papalitan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sinimulan natin na magtanim ng galit sa mga kapatid nating Muslim, papalitan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ibang Muslim na mamahalin kung sino yung mga kampi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At naging aral na or leksyon na sa atin ang mga natunghayan natin sa ating buhay. At ang Allah ang lubos na nakakaalam kung kanino niya ito ibibigay. Ang Allah ang lubos na nakakaalam kung kanino niya ito ibibigay. At ito rin ay paalala, hindi lang sa mga kapatid nating Muslim, pati sa mga anak. Kapag ikaw na anak, hindi mo tinuruan ang iyong sarili na pangalagaan kung ano ang meron ka, hindi mo ginampanan kung ano yung mga obligasyon na meron ka, hindi mo minamahal kung sino yung dapat inuutos sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala na mahalin, kaya kang palitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kang palitan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at bibigyan ng ang iyong mga magulang ng mas higit sa'yo na kung saan mas mamahalin sila. Ikaw man o ibibigay sa pamamagitan ng ibang tao. At ganun rin ang isang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Kapag kayong karangalan o yung biyaya na ikaw ay mapili ng isang lalaking Muslim, ikaw ay pinroteksyonan, palayo sa mga kasamaan na mga kalalakihan na hindi mo mahram, at ito ay hindi natin pinangalagaan, papalitan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. It's either yung asawa mo ang papalitan o ikaw yung papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi natin, ito ay fadl, ito ay gratitude na Allah ay mamimili kung kanino niya ito ibibigay. Ito ay kung kanino niya ito ibibigay. At sinabi ng naiulat na isa sa mga panalangin ni Dawud alayhi salam, kana yaqul, Allahumma ja'alni min ahbabik. O Allah, ako ibilang mo sa mga taong minamahal mo. Fa innaka idha ahbabta 'abdan ghafarta dhanba wa in kana 'aziman. Sinabi niya, dahil kapag ikaw ay may alipin na minamahal, siya ang kanyang kasalanan ay papatawarin mo kahit itong kasalanan na ito ay malaki. At tatanggapin mo rin ang kanyang kabutihan kahit na ang kabutihan niyang ito ay kakaunti.
اللهم اجعلني من أحبابك فإنك إذا أحببت عبدا غفرت ذنبه وإن كان عظيما وقبلت عمله وإن كان يسيرا. At nasabi din na isa sa mga panalangin ni Propeta Dawud alayhi salam, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. O Allah, ipinapanalangin ko sa iyo ang pagmamahal mo at ang pagmamahal ng taong nagmamahal sa iyo. Wa hubbal amali alladhi yuballighuni ila hubbik. At pagmamahal sa gawain upang mapalapit sa iyo. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barid. O Allah, ibigay mo na ang pagmamahal sa iyo ay ang pinaka-kanais-nais para sa akin, na mas nanaisin ko ang pagmamahal mo kesa sa aking sarili, sa aking pamilya, nang kesa pa sa malamig na tubig sa tuwing ako ay nauuhaw. Sa tuwing ako ay nauuhaw. At naiulat rin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nananalangin, Allahumma ij'al hubbaka ahabbul asya'i ilayya. O Allah, ibigay mo sa akin ang pagmamahal mo, ang pagmamahal sa iyo ay ang pinakananaisin ko. Wa khashyatika akhwaful asya'i indi. At ang pagkatakot sa iyo ang pinaka nakakatakot, o ang pagkagalit mo ang pinaka nakakatakot para sa akin. Wa aqta'u anni hajati ad-dunya shawqa ila liqa'ik. At ipagkaloob mo sa akin na gusto kong putulin ang lahat ng ugnayan ko dito sa mundong ito, at mas nanaisin ko ang pagkita sa iyo, na ikaw ay makaharap. At kapag ang mga tao naman ay tumitingin na sa mga makamundong bagay, gawin mo na ang aking mata ay walang ibang titignan kung hindi ang pagsamba sa iyo. So itong mga dua na ito ay maganda na isama natin sila sa mga dua natin sa tuwing tayo nagdarasal, etc. Mas mainam na memorize natin sa Arabic. Kung hindi naman, kahit sa meaning lang, at ang pinakamahalaga ay nararamdaman ng ating puso. At pagkatapos ng pagdarasal, mga kapatid sa Islam, isa pang way ng pamamaraan ng paglapit kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagbabasa ng Quran. Pagbabasa ng Quran. Kaya nga, kung gusto mong malaman ang lapit mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, kamusta ang pagdarasal natin? Kung gusto mong malaman gaano kakalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, tignan mo kung ano ang lapit ng Quran sa iyong puso. Kathratu tilawat al-Quran. Kathratu tilawat al-Quran. Sinabi ni Uthman ibn Affan, "Law tahurat qulubakum ma shabi'tum min kalami rabbikum." At kung tunay na malinis ang inyong mga puso, hindi magsasawa ang inyong mga puso sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa pang pamamaraan ng paglapit kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yung pagpaparami natin ng panalangin, na kung saan pupunuin natin ang ating puso at ang ating lisan ng ating dila ng pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Kapag ginawa natin ito, ano ang gantimpala? Nandito na tayo sa pinakadulo. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصَرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Sinabi niya na kapag ginawa niya itong mga pamamaraan ng paglapit sa akin, sabi niya, ako ang magiging kanyang pandinig, ako ang magiging kanyang paningin, at ako ang kamay niya na kung saan ito ang magagamitin niya sa paghawak, at ako rin ang magiging paa niya sa tuwing siya ay naglalakad. Anong ibig sabihin? Anong naiintindihan natin dito, mga kapatid sa Islam? Ano ibig sabihin ng Allah ang magiging paningin natin, ang ating pandinig ay ang magiging pandinig natin ay Allah, ang ating kamay ay magiging Allah, ang ating paa ang magiging paa ng Allah. Ano ibig sabihin nito? Ano naiintindihan? Okay. So itong ano, siyempre para hindi maging mali ang ating pag-iintindi sa hadith na ito. Ang ibig sabihin nito ay hindi literal, siyempre. Ang ibig sabihin nito, wala tayong papakinggan unless na tinitignan natin ang pagtingin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay lalayo sa haram
at hindi wala tayong ibang papakinggan kung hindi ang kalulugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At gano'n rin sa ating paningin. Ang ating kamay ay hindi natin gagamitin unless na ito ay gagamitin natin para sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At gano'n rin ang ating paa. Wala tayong pupuntahan na lugar unless na ito ay kinalulugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito yung gabay, ito yung fadl na sinasabi natin, gratitude na ibibigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag ginawa natin yung mga bagay na binanggit natin, katangian ng mga nais o yung mga pamamaraan ng mga taong gustong maging mapalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So hindi tayo magsasalita unless na ito ay pag-alala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil kapag inisip natin na ang Allah ang lalap ang sasakop sa atin, ito ay mali ng paniniwala at ito yung mga paniniwala ng mga Sufiya na tinatawag na al-ittihad wal hulul. Ang naniniwala ng mga Sufiya na ang Allah ay nasa lahat ng lugar. Kahit ang Allah ay nasa puso ko, ang Allah ay nasa puso ko. So ito yung maling dalil na ginagamit nila o ito yung dalil na ginagamit ng mga tao kapagka na-reach mo na yung certain level daw ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, papasok na ang Allah sa'yo. At ito ay malaking malaking disbelief sa katuruan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. وهذا من أسرار التوحيد الخاصة. Ito yung sikreto ng tamang tauhid. فإن معنى لا إله إلا الله لا يؤلها غيره حبا ورجاء وخوفا وطاعة. Ito yung ibig sabihin natin sa tauhid, na wala tayong ibang gagawin sa tuwing tayo natatakot, tayo ay may awa, tayo ay may pag-asam sa gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay parati nating titignan sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil maaari bang ang isang tao ay sa pamamagitan ng kanyang mga gawain, siya ay magtambal? Oo o hindi. Sa pamamagitan ng kanyang gawain. I mean, gawain yung pang-araw-araw na ginagawa niya, hindi pagsamba sa ribulto. Maaari ba? Sa gawain nating normal, sa pang-araw-araw. Hindi tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Maaari ba tayong magtambal sa ating sarili? Sa paanong pamamaraan? Sa paanong pamamaraan? Okay, medyo specific. Pero ang ito ay maaari sa pamamagitan ng pagsunod natin sa sarili nating pagnanasa, sa sarili nating desire. Na kung saan sa tuwing tayo ay may gagawin, ano ang masusunod? Akala ba natin tambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sa bato lang o sa kahoy? Hindi. Minsan sa mismo ang ating sarili ang tinatapat natin na Panginoon maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sa tuwing ikaw ay may gagawin, ano ang susunod? Yung sarili bang tinutubok ng puso mo o yung Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaya nga sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, ha? Ito yung dalil natin. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Nakikita niyo ba yung mga tao na kinikilala nila na ang kanilang Panginoon ang sariling kagustuhan. So sa ganun sa paningin, ganun sa ating pandinig, sa ating ginagawa. At ang huling gantimpala na ibibigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang walain sa'alani la'u'tiyannak. Kapag tayo ay nananalangin, ibibigay ito sa atin ng Allah. Kapag siya ay nagpapakupkop sa akin, siya ay aking poproteksyonan. Dahil tayo ay minamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito. Kaya ang mga salafus salih, sila ay kilala na pinapakinggan ang kanilang mga pagkain. Ito man ay ulan, ito man ay paggaling halimbawa ng isang naiulat na minsan si Propeta Dawood alayhi salam. Ilan pang minuto bro, Abdullah? Ilan pang minuto? Lapit na ata tayo matapos. 7 minutes. Okay. Okay. Naiulat na si Propeta Dawood alayhi salam, siya ay sinubukan ng malaking pagsubok. Kaya nga yes, si Propeta Dawood alayhi salam. Si Propeta Dawood alayhi salam
Dumaan sa kanya ang iba't ibang klaseng pagsubok. Unang-una, nawala lahat ng kanyang anak. Siya ay nagkaroon ng sakit at siya ay tinapon sa basurahan dahil sa kanyang sakit na kung saan yung sakit niya ay kinakain na ang kanyang sariling katawan niya ay katawan. Hindi, hindi, hindi. Si Propeta Daud nga eh, ba't hindi, sabi ko Daud eh, ba't ibang propeta? Hindi, Daud nga, sinabi ko Daud. Kulit niyo. Yung gusto niyong, ang gusto niyo yung tinitibok ng puso niyo eh. Si Propeta Daud nga. Si Propeta Daud nga. Si Propeta Daud alayhi salam na kung saan 18 years siyang nanirahan sa basurahan sa labas ng kanyang lipunan. 18 years siyang nandun na kung saan tinatapunan lang siya, binabalikan lang siya ng asawa niya twice a day. Bibigyan siya ng pagkain sa umaga at bibigyan siya ng pagkain sa gabi. At ang mga tao ay nandidiri sa kanya. Nang minsan, may dumating na isang tao dumaan sa kanya at nakita siya. Sinabi sa kanya ng tao na yan, siguro itong tao na ito ay may malaking kasalanan o itong propeta na ito ay may malaking kasalanan kaya siya nagkakaganyan. Yun yung isa sa pinakamabigat sa isang taong tunay na minamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung insultuhin ka sa iyong reliyon. Kung ininsulta siya sa itsura niya, hindi matter sa kanya. Kung iinsultuhin siya halimbawa sa kanyang pamilya, hindi magiging matter sa kanya. Pero nung ininsulto siya patungkol sa kanyang reliyon, doon na nalangin si Propeta Dawud alayhi salam. Ya Allah, ako ay mag ako ay hindi babangon mula sa aking pagpapatirapa hangga't hindi mo ako pinapagaling o tatanggalin mo kung ano ang meron sa akin. Doon, ang nangyari doon, nung bago siya tumayo, bumalik ang kanyang normal na kalusugan na parang walang nangyari sa kanyang balat, walang nangyari sa kanyang itsura, na kung saan kahit ang asawa niya hindi siya nakilala. Kasi 18 years siya nagsasuffer sa ganung pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sinabi natin the more na ang pinakapunto natin dito, the more na malapit tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, the more na mas pinapakinggan niya ang ating boses, mas pinapakinggan niya ang ating boses. Kaya ang mga salafus salih, minsan sila ay nananalangin sa ulan, ito ay pinapakinggan. Na minsan kahit sa kapansanan nila ay pinapagaling ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, etc. Kung babalik natin ito kapag tayo ay malayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayo ay hindi papakinggan, ang ating panalangin ay hindi papakinggan. Okay. At ang huling gantimpala na ibibigay pa sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag tayo ay naging malapit sa Kanya, ay papadaliin niya sa atin o yung gantimpala na tayo ay nag-aasam na makita natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating pagpanaw. Sinabi ng Allah na kullu nafsin dha'iqatul maut, lahat ng kaluluwa ay makakatikim ng kamatayan. Sinabi dito, pinaliwanag ng mga salafus salih paano ang nararamdaman ng isang tao sa tuwing tayo ay aabutan na ng kamatayan. Sinabi na ito ay parang pako sa buong katawan natin. At meron pang nagsabi na si Amr ibn al-As nung siya ay tinanong patungkol sa ano ang mararamdaman natin kapag tayo ay mamamatay na. Sabi niya na ito ay parang meron tayong karayom sa lalamunan natin kapag ito ay hinuhugot na ating kaluluwa. At ito ay parang tayo ay binagsakan ng langit at tayo ay iniipit ng lupa. At sinabi pa ng mga scholar, ito medyo mabigat na salita, na itong kamatayan natin dito sa lupa, ito ang huling pagpapatawad ng ating mga kasalanan, huling pagkakataon na tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan ay ang kamatayan o yung hirap ng ating madadanasan o mararanasan kapag tayo ay namatay na.
Subalit kapag tayo ay malapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kamatayan ito ay nagkakaroon ng tamis para sa atin. Na kung saan naiulat na sa Ibn Mas'ud na kapag dumating sa atin ang malakal maut, na kukunin na ang kaluluwa ng isang mananampalataya, ang kanyang unang sasabihin sa atin, "Inna rabbaka yuqri'uka as-salam." Ang iyong Panginoon ay bumabati sa iyo ng as-salam. Kagaya ng binanggit sa Quran, "Alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibin, yaquluna salamun alaykum." Sila yung mga kukunin na ang kanilang kaluluwa at sinasabi sa kanila, ang unang sasabihin sa atin ng malakal maut, "Salamu alaykum." Kaya ito, ang kamatayan sa isang mananampalataya, ito ay bushra, ito ay magandang balita.